Yan mga kaprinting, ituturo ko lang kung paano mag-print ng back-to-back na invitation. Bali sa isang A4, dalawang 4R size na naka-fold na invitation. Yan, magpiprint muna tayo ng back-to-back. Unahin natin yung front. Dapat alamin natin kung paano lumabas yung papel para pagka binaligtad natin, tumama siya at hindi baligtad. Then pag na-print na, babaligtarin natin yung ating print para yung likod naman ang lalagyan ng print. Ayan. Bali, ang ating printer ay Canon G1010. Ang Canon G1010 kayang mag-print ng makapal na papel o yung mga cardstock. So, bagay na bagay siya sa mga invitation, no? Yan. So, babaligtarin po yan. Dapat alamin natin kung paano lumabas yung papel. Yan. Yung pinaka-top, babaligtarin lang yan para pumantay o tama ang pagkakaprint ng back-to-back. Yan. So, ipiprint yung likod. So, alamin natin, no? So, yan. Ayan yung tamang paraan. Babaligtarin lang yan. Yan. Kasi kung kabila yung pinrint mo, magiging baligtad yung kabila, no? Dapat alam natin kung ano yung unang lumabas. Yan. Then, ipiprint na. Yan. So, naglagay na ako ng para yung susunod naman. Pero hindi ko tatapusin yan, no, sa video kasi matagal yan. So, lumabas na yung inside page, no, yung likod. Yan. Bali, ang gagawin ko pala dito, sa isang A4, meron tayong dalawang invitation na naka-fold. Yan. Full color tayo, no. Ang ating ink ay original ink, yung black. Then, yung colored na ginagamit ko ngayon ay Inkrite. So, ang aking printer ay medyo matagal na rin, no? Tingin ko mga 1 taon na to, no? Yan. Yan. Maganda yung kulay niya, no? Naka-borderless tayo. Nag-print ako ng borderless. Tsaka mahirap mag-center sa Canon, no? Lalo na kung yung size ay letter size tsaka long. Pero sa A4, madali siyang ma-center at madaling ma-back to back. Then, pagkatapos ng ma-print lahat, nilaminate ko na siya ng QAP glittered photo top. So, ang QAP glittered photo top, mas makinang siya, no, compare sa ibang photo top. So, hindi ko lang siya ina-advise sa mga sticker, no? Kasi ang QAP medyo meron siyang kredibilidad na umaangat. Pero pagdating naman sa invitation, no, dito sa ibang usage, maganda yung niya, no, yung resulta. So, ginupit ko lang muna yung tuktok, no, yung pinaka-top, then tsaka ko idinikit. Kasi pagkatapos nito, padadaanin na sa laminator. Yan. Then, yung yung likod naman, ilalaminate din back to back. Kasi pag yung harap lang yung nilaminate nyo, kumukulot yung papel, no? Dahil makapal masyado yung photo top ng QAP. Kaya, halimbawa, naka 260 GSM ka na,
mas kakapal pa yan. Siguro, baka umabot pa yan ng parang 300 GSM kakapal. Lalo na't back-to-back ang pagkaka-phototop. So, yung mga ka-printing, yung sa mga bago, yung phototop at cold lamination ay iisa lang. No, parang sticker siya. Ang cold lamination, parang sticker na transparent na nilalagay sa harap, no, sa harap ng iyong piniprint, no, para protection na rin, tsaka nag-a-add ng design. Dahil merong iba't ibang klase ng phototop, no, tulad nito, halimbawa nito, yung glittered, glossy, matte, tapos yung leather, meron pang 3D, may holographic pa. So, maraming klase ang phototop para mapaganda ang inyong invitation o mga invites na ginagawa. Yun nga nabanggit ko yung meron siyang leather, no? Bagay yan sa invitation na parang passport. So, nagawa ko na rin yan. Yan. So, na-laminate na. Then, ikakat na. So, maganda kung meron din kayong cutter, no, side cutter. Kasi dito ngayon, ang ginagamit ko lang ay yung simpleng cutter at bakal na ruler. Tsaka cutting mat. So, merong mga nabibili na cutter talaga na mas madali para mas mapadali yung trabaho. Kasi, yung side cutter ko nasira na at purul na. Kaya ito na yung ginagamit ko ngayon. Tsaka hindi ganun kadami yung aking tanggap. No, bihira na, no. Hindi na ganun kadami. Tsaka busy rin din ako, no, naghahatid kasi ako ng mga anak ko sa school. So, bagay ito sa mga nagsa-sideline. Then, ititrim lang yung mga sobrang phototop para pumantay yung invitation. Medyo tinitrim ko lang, no. Pero maganda kung meron kang cutter para dito, no, para mas madali. Then ipo-fold na. Yan. So hindi pa yan masyado yung pagkaka-fold niya, no, pagkamay lang, hindi pa talaga siya yung lapat na lapat yung pagkaka-fold. Nilalaminate ko pa siya ng hot lamination, no. Ang temperature niya ay kalahati lang, hindi masyadong sagad kasi pwedeng matunaw yung phototop. Yan. Pagka yan, napadaan mo yan sa hot lamination, yung pagkaka-fold niya ay pulidong-pulido. Yan. So, yan, no. Maganda yung niya. Maganda yung pagka-glitter niya, no. Talagang kumikinang. Kasi, mas parang maraming crystal ang phototop compare sa iba. So, yan, nilagyan ko ng, kasi medyo dumidikit, nilagyan ko ng papel sa gitna para madaling ibuka. Dumidikit kasi yung glossy phototop, no? Ang hirap niyang buksan pagkatapos padaanin dun sa laminator. Kaya nilagyan ko ng papel sa gitna. So, ito na yung natapos. So, flat na yung pagkakatupi niya, no? Parang hindi siya tinupi ng kamay. Yan. Tsaka, pagka pinadaan sa laminator na nakahat, medyo tumitigas pa yung invitation. Kesa hindi mo siya pinadaan, no? Kesa yung lang, no? Medyo parang kumukurve lang siya, no? Pagka hindi mo pinadaan sa laminator. Then, gumamit ako nito ng eyelet puncher, no? Konting design lang, maglalagay ako ng butas sa bandang harap. Yan, meron akong mga 3mm ata to, 5mm na eyelet, then eyelet puncher. Kasi lalagyan ko siya ng ribbon. Pang-add na lang ng design. Lalaki tayo kaya hindi tayo masyadong mabusisi pagdating sa mga disenyo. Karaniwang gumagawa niyan mga babae. Yan. Tsaka mas magaling silang mag-present ng nila, no, lalo na yung mga packaging. Yung iba diyan nilalagyan pa ng yung cartons, lalagyan pa ng mga parang mga papel-papel na design.
Basta ako, maipakita ko lang, no, ito idea lang, mas mapapaganda nyo pa. Yan. So, ito lalagyan ko na siya ng ribbon. Yan. Hindi ko na ipapakita isa-isa na nilagyan ko ng ribbon, no. So, ipapakita ko na lang yung finished product. Yan. So, ito na yung finished product, no. Meron na siyang ribbon. Yan. Depende sa inyo kung gusto nyo pang bilan ng magandang envelope na 4R size nito, no. Yan. So, nilagyan ko ng 2. Diyan isusulat yung pangalan kung saan papadala, no. So, yan lang po mga ka-printing, no. Hanggang sa muli, huwag nating kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech. Maraming salamat. Ito pa yung ibang sample na gawa ko.